Ngayong kaarawan ni Pangulong Noynoy Aquino, personal siyang dumalaw sa Gihulngan, Negros Oriental para makita ang lawak ng pinsala roon. Ang mga residente napapaiyak na lang dahil wala na silang makain. Nakatutok doon live si Micaela Papa. Micaela. Igan, patuloy nga nakakaramdam ng mga aftershock dito sa bayan ng Gihulngan. Kaya naman yung mga ilang kalsada na mga may bitak na, lalong lumalaki pa yung mga crack sa kanila. Bukod pa dito, iniinda rin ng mga residente yung kawalan ng tubig, kuryente at anilay magulo na distribusyon ng relief goods. Mabilis na kumilos at nagmamadali ang mga taga-bayan ng Gihulngan nang makatanggap ng text message na mamamahagi ng pagkain sa may operation center sa may City Hall. Si Mamol Pebillo, hirap ang lakad dahil putol ang paa. Pero kahit may iniinda, tumawid pa rin ang bundok ng Larenya para may maiuwing pagkain para sa pamilya. Sa isang evacuation center daw siya unang nagpunta kung saan may namamahagi ng relief goods. Pero matapos maghintay ng 3 oras, umalis siyang gutom at pikon sa umano'y kawalan ng sistema sa distribusyon. Naghanap ng makakain namin tulad ng yung bunga ng lubi. Pwede na yun. Pagtsagaan na yun. Bukas pa sila pupunta sa amin, ma'am. Paano? Bukas ngayon. Wala kami makain, ma'am. Wala proper instruction, ma'am. Kasi gusto namin na ma-accommodate namin yung mga pagkain na kailangan namin, ma'am, sa ngayon. Nangako naman ang RDRRMC pati na ang DSWD na aayusin ang sistema upang tiyakin na patas ito at lahat ay mabibigyan ng relief goods. Ganito yung ginawang system ng DSWD para siguraduhin na hindi doble-doble yung makukuha na relief goods ang bawat pamilya. Una nga, ayan, maglilista muna sila ng kanilang pangalan at pagkatapos ito bibigyan sila ng papel na may number. Yan, tapos pupunta sila dito kung saan lalagyan ng indelible ink yung kanilang daliri parang sabutuhan at pagdating doon sa area kung saan bibigyan na sila ng relief goods, kukunin uli yung number para siguraduhin na hindi nila maipasa ito sa ibang tao na kukuha uli. Sa aming pag-iikot, bakas ang matatawag na desperasyon ng sitwasyon. May mga SOS signs sa kalsada at harap ng bahay. 2 araw na kasi matapos ng 6.9 na magnitude na lindol, wala pa rin silang kuryente at tubig dito. Sarado rin ang mga tindahan. Kahit may pera ka, wala ka namang mabibilhan ng makakain. Kaya talagang sa relief goods nakaas ang lahat. Kanina personal na pinuntahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang Gihulngan upang siyasatin ang pinsala sa araw ng kanyang kaarawan. At sa kabila ng pagkasalanta sa lindol, nagawa pa rin ng mga residente na pasiyahin ng Pangulo. Kasama ng Pangulo ang mga kapatid na sina Bolsi at Pinky at cabinet secretaries. Ininspeksyon ng Pangulo ang pinsala ng lindol sa kalsada na lumapad pa ng ilang talampakan ang bitak dahil sa aftershock. Pinakalma rin ng Pangulo ang kalooban ng mga residenteng may takot pa rin bumaba mula sa bundok dahil sa banta ng tsunami, kahit na may banta ng landslide dahil sa sunod-sunod na aftershock. Pinapacheck ko natin sa DOST kung may pangalan pa ho at kung saan galing yung pangalan ng landslide o palito namin. Nangako rin si Pinoy na darating ang mga relief goods at mga engineer upang tiyakin ang kaligtasan ng mga gusali. Tayo magdagdag na rin. Nakakapasama sa Tiningnan din ng Pangulo ang Gihulngan Public Market na nagtamo ng ilang bitak matapos ng bagyo. Sa kanyang pag-iikot, nadaanan niya ang isang matandang na stroke at nakahiga sa tabi ng kalsada. Matapos kausapin, pinaasistihan niya ito kay DOH Secretary Enrique Ona. Maski pa paano, di ba, kahit sino kapag we're down, pagka masama ating loob, malungkot tayo, nakakatulong na mahihinga mo yung nararamdaman mo at saka makakaasa ka na meron makakatulong sa mga nakadidig na iyong istorya. Igan, pakiusap nga ng RDRRMC upang maging maayos at patas yung distribution ng relief goods. Kung maaari lahat ng tao ay magpunta na lang sa kanilang designated evacuation centers at sumangguni sa kanilang barangay captain. Igan? Maraming salamat, Micaela Papa. Maliban sa mga sirang kalsada at gumuhong mga establisimento sa mga bayan ng Himalalud at Gihulngan, isa pang pinoproblema ng mga residente ang makukunan ng pagkain at inumin. Marami kasi sa mga tindahan at palengke, sarado matapos ang malakas na lindol. Nakatutok si Mark Bautista ng GMA Cebu. Mistulang ghost town na ngayon ang bayan ng Himalalud sa probinsya ng Negros Oriental. Matapos sinigin ng magnitude 6.9 na lindol nitong Lunes. Sa aming pag-iikot, inabutan namin sarado ang maraming mga establisimento.
maging ang palengke, at kahit mga sari-sari store. Di tuloy alam ng mga residente ang pansamantalang naninirahan malapit sa may sementeryo ng lungsod kung saan kukuha ng makakain. Hanggang ngayon din kasi, di pa nakakarating ang relief ng gobyerno. Ang ibang residente naman, nagsiksikan sa ibang evacuation center. Bukod sa pamilihan, sarado pa rin ang mga gasolinahan. Nasira daw kasi sa lakas ng pagyanig ng lupa. Pansamantala ring nakatigil ang transaksyon sa munisipyo. Bukod kasi sa nadami sa kanilang executive building, sira rin ang mga computer. Sa poblasyon, abot din sa 50 kabahayan ang nawasak ng lindol. Ang simbahang ito, hindi rin nakaligtas. Kahirapan din ang pagpunta sa Gihulngan. Sira-sira ang mga kalsada. Ang ilang tulay bumigay. Tahimik at malagawston din ang syudad. Saan ka man lumingon, bakas ang pinsala. May mga posting na buwal. Mga bahay na bumagsak. Wala rin ang ingay sa palengke. Kahapon umikot sa Gihulngan si Vice President Jejo Maribinay. Hindi namin sukat akalain. Sabi ko nga kay General Villanueva, iba talaga yung ocular inspection. Magbibigay kami ng moratorium, tapos meron kaming calamity loan and personal loan. Marami kasing nasira mga bahay. Tapos yung NHA, magbibigay ng tulong yung sa housing materials sa mga nasira. Isa pang malaking problema ng syudad ang pagkukunan ng malinis na tubig. Nasira kasi ang linya ng tubig na siyang minamadaling ayusin ngayon. Hindi ko akalain na yung Vice President pupunta sa bayan na, sa City of Gihulngan. Ngayon ako'y natutuwa sa mga tulong na binibigay niya sa akin dahil nakikita niya yung mga pangangailangan namin at kailangan talaga namin at saka halos siguro lahat na kaya niya binibigay niya sa amin. Wala pa rin kuryente sa maraming lugar tulad ng Ayungon, Himalalud, La Libertad at Canlaon. Sa gitna naman ng trahedya, may panawagan ng NDRRMC. Yung text scare nito ay huwag natin paniwalaan. Paniwalaan lang natin yung galing sa Office of Civil Defense, galing sa FIVOX at yung authorized na ahensya ng gobyerno para sa ganun ay hindi tayo magpanik. Samantala kaninang hapon, nagbigay ng relief operation ang GMA Kapuso Foundation sa bayan ng Ayungon para sa mga apektadong residente. Mula dito sa Dumaguete City, Mort Anthony Bautista, nakatutok 24 oras. 2 araw matapos ang lindol sa Visayas, mahigit 1,000 na ang aftershocks na naitala ng FIVOX. Bakit nga ba nagkakaroon ng aftershocks? Alamin sa pagtutok ni Cedric Castillo. Ang ating mundo patuloy na nagbabago ng forma kahit hindi natin nararamdaman. 32 million years ang Luzon ay nasa bandang equator. Ito ay umaakyat. Habang ang Luzon ay patuloy na tumataas, tuloy-tuloy ang pagbangga at ang Palawan ay humiwalay sa China at dumikit papuntang Pilipinas. Mainit ang loob ng ating mundo at dahil mainit ito, maraming gumagalaw sa loob. At pag nagkaroon ng sirkulasyon dun sa loob, ang tawag natin dyan ay convection, dinadala nito yung mga kalupaan dun sa taas at pinagagalaw nito hanggat ang mga kalupaan dun sa taas ng ating mundo sa tagal ng panahon ay magbabanggaan. Habang ako ay nagsasalita, ang Pilipinas ay gumagalaw papuntang China, mainland China, sa mga rates ng 2 to 2.5 centimeters per year. Ang patuloy na paggalaw ng plates o malalaking tipak ng lupa ang dahilan kung bakit nagbabanggaan at nagdidikit ang mga ito para makabuo ng siwang o fault. Kapag hindi na kinaya ng mga plates ang puwersa, bibigay ang mga ito at magdudulot ng pagyanig. Yung tinatawag nating main earthquake, yun yung unang bigay na pinakamalakas. Sa lindol malapit sa Negros Oriental, tansya ng mga eksperto, umangat ng ilang sentimeter ang isang tipak ng lupa sa bagong nadiskubring fault line. Pero hindi natatapos dito ang paggalaw. Mag-a-adjust pa kasi ang plates sa bagong forma ng mga ito. Itong hawak natin na deck ng cards, hahatiin natin sa dalawa. Tapos imagine natin na bawat isa sa kanila, yung plates ng lupa o yung tipak ng lupa na siya nagbabanggaan sa isang fault line. Tapos yung mga kamay ko, siya yung puwersa na magtutulak sa kanila. Ganito yung mangyayari bago maglindol. Tuloy-tuloy yung pag-andar hanggang sa nag-snap. So yun na yung pinakalindol niya. Pero dahil tuloy-tuloy yung tulak sa kanila, doon sa mga plates sa lupa,
patuloy yung pagbabago ng forma ng mga lupa hanggang sa hindi na siya maitulak pa at maglalak na siya ulit. Ang resulta ng patuloy na paggalaw mula sa unang pagyanig hanggang sa huminto at magbarang muli ang plates, aftershock. Meron kang unang galaw na malakas, no? Yung pinakamalakas na nagdudulot ng main shock, at dahil yung adjustment ay hindi kompleto, kailangan pa niya itong ilabas, no? Kasi nandun pa yung lakas eh. Yung lakas na yon, pagka nagkaroon pa ng adjustment, nagkakaroon din ng mga earthquakes. Pagkatapos nung Japan earthquake na malakas, no? Marami pang mga aftershocks na naitala. Sa ngayon, may mahigit 1,000 aftershock na ang naitatala ng PHIVOLTS simula ng lumindol. Pahina raw ito ng pahina na siyang normal daw na karakteristik ng aftershocks. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Nasa 26 na ang bilang ng mga namatay sa Negros Oriental dahil sa pagtama ng magnitude 6.9 na lindol nitong Lunes. Base sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, pinakamarami ang naitalang patay sa bayan ng Gihulngan na nasa 13. 4 naman ang nasawi sa bayan ng Himalalud, 3 sa bayan ng Tayasan at 3 sa Libertad. 71 naman ang nawawala habang 52 ang sugatan dahil sa lindol. Pero sa tala naman ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 28 ang nasawi sa lindol, habang 72 ang sugatan at nagpapagaling sa ospital. Marami rin daw nawawalang estudyante sa Barangay Planas sa Gihulngan.